Chapter 11. She also didn't know that I was the man she had sex at night. Ayaw pa niya ibigay sa akin, but sorry. She gave it to me already. She just doesn't know that I'm the guy she had sex. Kusa na naman akong tumayo at tumakbang palapit sa kanya. Nakatalikod siya sa akin kaya mabilis kong niyakap siya sa kanyang likuran. Ganun na lang ang pagdalo niya dahil sa pagkagulat nang yakapin ko siya sa kanyang likuran. Ay! Kabayong long hair? She screamed. I suddenly laughed. After I laughed, I immediately pulled her and pushed her onto bed. I smiled at tinanggal ko ang towel ko sa kanyang harapan at nanlaki ang mga mata niya. You seem nervous, my princess. Just sit back and relax. I smiled again. Hindi niya alam kung saan ipaling ang paningin. Tinakpan niya ang kanyang mga mata. That's probably the biggest and longest I've ever seen. Sigaw niya and I laughed again. She's so innocent. Please, takpan mo yan. Pagsisigaw niya. Sa halip na sundin ang sinabi niya, isimampa ako sa kama at gumapang palapit sa kanya. Nakataki pa rin ang kanyang mga mata gamit ang mga kaming niya. Hindi ko maiwasang matawa sa kanyang reaksyon. Natikman niya na to, ngayon pa ba siya matatakot? Patuloy pa rin ang pagtakip niya sa kanyang mga mata. Lumayo ka nga, lumayo ka sa akin, di na ako virgin. Baka akala mo virgin pa ako. Pagsisigaw niya. Yeah, I know. Agad na sagot ko. Agad kong hinawakan ang dalawa niyang kamay. Itinaas sa ibabaw ng kanyang ulo at nanlaki ang mga mata niya at bumaba ng tingin niya. Oh gosh! Bulalis niya at masalo ako natawa. Sa reaksyon niya nang makita ang nasa harapan niya. Ilang semento ba ang ginamit mo dyan para tumigas ang ganyan? Tanong pa niya habang pinipilit na kumawala sa mga hawak ko. Nagpupumiglas na makaalis. I just laughed again. Natigilan ako sa sinabi niya. Nakalimutan ko. Meron pala ako ngayon. Kanina lang pagdigo ko may lumabas sa akin. Kumunot kagad ang noo ko sa sinabi niya. What do you mean? Anong lumabas sa'yo? At siya naman tong tumawa. May period. Tumawa siya na malakas habang magkasalubong na ang kilay. Why now? Sige, ituloy mo na. Paghahamon niya at parang hindi pa ako naniniwala. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Tinaas ko ang towel na nakabalot sa kanyang katawan at ganoon na lang ang panlalaki ng mata ko. Shit, she already has a period. Masalo siyang natawa at nawalan ako ng lakas kaya naitulak niya ako at nahulog mula sa kama. Tawa pa rin siya ng tawa at naisahan ako ng babaeng to. Ibili mo na nga ako ng napkin? Inutusan pa niya ako. Bakit ka tumatawa na dyan? Mas lalo naguluhan si Alvin dahil sa pagtawa ko ng malakas. Nakakabaliw ang sina yun. Ngayon ko lang naalala ang sinabi niya. It's not a Scott tape, kundi isang napkin. I need napkin. Agad na sabi ko at tumayo na mula sa aking swivel chair. At sunod ko narinig ang hugalpak na tawa ni Alvin. Seriously boss? A napkin? Kailan kapag gumagamit nun? Natatawa pa ring tanong ni Alvin. Isang malakas na hampas naman sa ulo niya ang ginawa ko. Nagbibiro lang boss. Tumatawa pa rin to at habang himas sa kanyang ulo na hinampas ko. Tumayo na ako at sinuot ang coat na nasa likod ng swivel chair. Let's go. Let's buy an expensive napkin. Nauna na akong lumabas. Mukhang hindi tigil ang tawa nitong kumag na to. I'm serious here. Sumunod din naman to sa akin at nasa elevator na kami. Bakit di mo nalang iutos kay Manang ang pagbili niyan? Seryoso ka bang ikaw bibili niyang bagay na yan? Ayaw pa maniwala at hindi ko na ito sinagot. Binuksan ko ang kotse para pumasok. Kung ayaw mong sumama, hindi kita pinipilit at nauna na akong pumasok. Sumunod din naman siyang pumasok. Nagbibiro lang naman ako. Biro pa niya at sinaman ko siya ng tingin pero tuloy na pinaharurot ang sasakyan. Sa isang supermarket ako tumigil. I'm really serious. Pwede ko naman kasing iutos to. Bakit ako pa yung nagmumukhang kahiya-hiya dito? Si Mr. Rossi pumibili ng napkin. Check. Nagawa pa mang asar nito ng kumag na to. Lahat na ata kinuha ko. I don't care as long as I can buy it all. Give me your phone. I pick up Alvin's phone and immediately dialed Marisol's number. O anong gagawin mo sa phone ko, boss? Agad at tanong ni Alvin. Hindi ko man lang siya sinagot. Ang tagal pa sagutin ng babaeng yun ang tawag ko. What is she doing right now?
And Marisol answered, "What is the brand name of your napkin?" I couldn't immediately pronounce that napkin. Matagal pa bago niya sinagot ang tanong ko. She seems to be still thinking. "Kahit ano," pasigo pa niyang sagot. This woman, ang sakit niya sa tenga. "Okay, where are you? Are you at home?" I heard Manong's voice and I already know the answer. Hindi pa siya nakasagot. Nagpaalam na ako sa kanya. I'll hang up. Hindi ko na hinintay ang sagot niya at binalik ko ang cellphone ni Alvin. Akala ko naman kung anong gagawin mo sa cellphone ko. Kumakamot sa ulo na sabi ni Alvin. Erase her number. Utos ko sa kanya at agad namang tumalima ito. Okay, ito na. So possessive. He said. Nang makita ko binura niya na ang number ni Marisol sa phone niya, iniyaya ko na siya sa counter. Hindi mo naman iutos sa akin yan, boss, no? Loko pa nitong kumag na to. At sino nagsabing iutos ko sa kanya to? I can do this. Good afternoon, sir. Sigurado po ba kayo lahat ng yan bibilin nyo? Tanong ng cashier. Kumunot naman ang noo ko. Do I look like I'm kidding here? I disgusted answer to the cashier. Alvin suddenly laughed. I looked around and all the women laughed. The cashier laughed as well. And now I just realized everything. All I bought was the napkins. Are you just laughing there? Punch it now. I'm in a hurry at gusto ko na makita ang babae nagmamayari ng mga napkins na yan. Wika ko sa cashier. Alvin laughed even more. I immediately looked at him at nagtigil naman siya sa pagtawa. Sana all may bumibili ng napkins. Sigaw ng lahat ng mga babaeng kasunod sa akin likuran. Finally, this embarrassing scene ended as well. Samantala, Marisol's POV. Ang sakit ng puson ko. Kailangan ko uminom ng gamot. Ganito talaga ako kapag nagkakaroon, sumasakit ng sobra ang puson ko. Mabuti na lang at naibili na ako ni Manang. Wala na talaga ako magagamit. Tumawag pa si Halimaw. Tinatanong ko anong brand ng napkin ko. Ano naman pakulo nun at bakit niya tinatanong? Eto iha, inumin mo na itong mainit na tubig. Pinakulaan ko yan ng gamot na dahon para mabawasan yung sakit ng puson mo. Sumama kagad ang timpla ng mukha ko at napakabait-pait pala nun. Pero ininom ko pa rin to. Ang sabi ni Manang effective daw to. Try ko lang baka mawala ang sakit. Mabuti na lang at nandito si Manang. Siya yung silbi kong magulang kaya nakakatuwa at nakilala ko si Manang. Thanks na rin kay Halimaw kahit papano. Speaking of Halimaw, wala pa siya. Siguro busy siya sa mga oras na to. Pero bakit siya tumawag kanina at agad din naman na napunutol? Magandang tanghali, boss. Narinig kong bati ni Manang. So nandito na si Halimaw. Hindi mo na ako lumingon sa kanila. Nanatili lang ako nakatango at pinagmamasdan ng baso. Narinig ko ang mga yapak palapit sa akin. I bought you a lot of napkins. Muntikan pa ako mapabaga ng aking iniinom dahil sa sinabi niya. Bumabantingin ko sa dala niya isang malaking paper bag. Don't tell me lahat ng laman nun mga napkins. Napalunok ako. Here, use it. Binigay niya sa akin yung paper bag. Ilang minuto pa ako nakatitig lang sa dala niya. Seryoso ba siya? Siya ba bumili ng mga to? Ikaw bang pumili niyan? Tanong ko. What do you think? Is there anyone else who will buy that nut thing? Kahit nakakayat, napahiya ako sa counter. I still bought it for you. Bigla ako nakaramdam ng pangiinit sa aking pisngi. Binili niya talaga yan, Miss Hernan. Dahil gusto niyang makaisa. Katoliko naman daw siya at kumakain siya ng dinuguan. Sigaw ni Alvin at sinamaan ni Halimaw ng tingin sa Alvin. Bigla akong natawa at kumunod kasi ang noon niya. I heard him curse. Am I asking for your opinion, Alvin? Chito disgusted told Alvin. Agad naman ako maripas ang takbo sa Alvin at pinilit kong hindi matawa dahil sa bangayan nilang dalawa. Don't show me your face again, Alvin. At may kalalagyan ka sa akin. Sigaw ni Monster. Natawa na ako ng tuluyan. Ano kaya mukha niya habang bumibili ng mga bagay na to? Is there anything funny? Ako naman ngayon ang hinarap niya. Agad kong pinigilan ng mahinang tawa ko. Seryoso na kasi si Monster at baka biglang sasabihin niya na naman sa akin na may kalalagyan ako sa kanya. Wala naman, tinatawanan ko yung baso. Nakakalokang sabi ko. Salubong naman kagad ng kanyang mga kilay sa sinabi ko. Gusto ko ulit matawa.
Napipikon kasi si Halimaw. Samantala, absent ka na naman ng 2 araw, Maricel. Ano naman ba nangyari sa absent ka na naman? Bungad kagad sa akin ni Arya na makapasok ako sa room namin. Yung kagad ang tanong sa akin at napahilot ako sa aking sentido. May sakit pa? Dagdag pa ni Vanessa. Walang sakit yan. Nagsasakit-sakitan yan. Panigurado at si Arya naman. Wala naman talaga akong sakit. Absent lang talaga ako dahil wala lang. Gusto ko lang. Mamaya-maya lang ilimapit pa sila sa akin at para mga chismosang mga kapitbahay na sunod-sunod ang mga tanong. May nangyari ba? I mean, pumasok ka ba sa loob or umuwi ka na rin nung umuwi na kami? O niromansa ka ni Prince Charming? Kinikilig na bulong ni Vanessa sa akin. Grabe yung kanila mga katanungan. Anong niromansa? At sabay silang napahigik-hik pagkatapos. Paano kaya magromansa si Mr. Rossi? Nakatingala na sabi ni Aryan at nakatingin lang ako sa kanilang dalawa. Ano Maricel? Share your blessings. Aba? Muli sabi ni Vanessa. Tinatamad na hinarap ko silang dalawa. Wala, as in walang romansa na nagaganap. Tigilan niyo nga ako. Kayo nilang magparomansa. Naasar na sabi ko sa kanila. Sure ba? Agad naman na sumang-ayon si Vanessa. Joke lang. Dagdag pisay naman niya pagkatapos. Pagkatapos ng kanilang mga katanungay, dumating na rin naman ang professor. Pagkatapos ng klase, niyaya na naman nila ako na mag-bar pero hindi ako pumayag. Sa pagkakataong to ay tumanggi ako. Palabas na kami ng gate nang marinig ko ang tilian ng mga babae. Sunod naman na narinig kong tumili ang dalawa at automatic ako napatingin sa kanilang tinitingnan. Si Chito Jackson, nakasandal sa kanyang kotse habang nakapamulsa na nakatingin sa amin. Kaya naman pala, kailangan talaga tumili ng malakas. OMG, he's waiting for you. Tukusok agad sa akin ng dalawa. Muli ay sinulyapan ko to. Napakagwapo niyang tingnan. Kaya di makakapagtaka na maraming mga nagtitilian dito sa labas. Inaasahan ko naman na susunduin niya ako. Pero hindi ko naman inaasahang ganito pala siya kakul sa pagsundo sa akin. Wala ata ang alipores niya at siya lang mag-isa. Lapitan mo na kaya. Ganun na lang ang pagtulak sa akin ni Vanessa. Nagkatinginan kaming dalawa at halos masubsob pa ako sa dibdib niya dahil sa pagtulak sa akin ni Vanessa. Tatakas ka na naman ba? Oh gosh, napakagwapo ng lalaking to. My heart. Napahawak akong bigla sa dibdib ko at ang lakas kasi ng kaba. Get in! Utos niya. Napatingin ako sa akin likuran at nag-sign pa ang dalawa na pumasok na raw ako sa kotse. Kung pwede nga lang nakalbuhin ang dalawa dahil sa ginawa nila na pagtulak sa akin. Napatingin din siya sa akin tinitingnan. Your friends. Bakit di mo sila imbitan sa bahay? Sabi pa niya. Ganoon na lang ang pagtataka ko sa sinabi niya. Talaga? Panigurado ka pa? Baka nagkamali na ako ng pandinig at baka iba ang narinig ko. Yeah. Ngumiti siya. Oh gosh. Kinawayan ko sila, Vanessa at si Aryan. Paalis sa kasi at malayo-layo na rin sila sa amin. Dapat tingin din naman silang dalawa. Sumabay na raw kayo. Sigaw ko at doon na rin kayo matulog. Dagdag ko pa at naramdaman ko ang kamay ni Master sa aking bewang. Hey, I didn't say they would sleep there. Bulong niya. Inaasar ko lang naman siya. Alam ko naman na hindi matutulog sabay ang dalawa dahil mapapagalitan sila ng kanilang dad. Ang tamot mo ngayong gabi lang naman. Sagot ko naman at napanguso sa kanya. Hindi na siya nakasagot pa dahil lumapit na ang dalawa at ang laki ng kanilang mga ngiti. Walang salitang binitawan si Monster at naglakad na to at pumasok sa kanyang pwesto. Sa driver's seat, diniging driver ka pa namin ngayon at sumunod na rin kaming pumasok. Sit beside me, Maricel. Natigil lang kaming tatlo at napasulya pa ako sa unahan. Tinulak na naman ako ng dalawa. Doon ka na kasi sa tabi ng Prince Charming mo. Mga walang ya, tinulak na lang ako basta palabas ng kotse. Wala akong nagawa kundi ang tumabi kay Monster. Naiwan kami sa living room, kaming tatlo. Nagpaalam lang sa amin si Master at hindi na bumalik pa. Siguro busy na naman yun sa kanyang mga alipores. May tumawag kasi sa kanya bago kami makarating sa bahay. Manang, si Monster ba umalis? Tanong ko kay Manang na makalapit sa kinaroroonan namin at may dalang merienda. Nasa basement, may ginagawa. Sagot ni Manang. Kapag nasa basement, alam kong may kababalaghan na namang ginagawa yun doon.
Mukhang nasanay na nga ata ako sa bahay na to. Wala na lang sa akin ng putok ng baril. Ang ingin na nagmumula sa basement minsan. Ang mga ingin na nagmamakaawa. Hindi ko alam kung anong parusa ang ginagawa ni Monster sa mga taong dinadala niya sa basement. Ano yung basement, Maricel? Tanong ng dalawa na makalapit ako sa kanila. Wala, wag niyong intindihin yun. May mahalagang bagay sa basement kaya palagi naroon si Monster. Sagot ko. Monster? Sabay pa nilang tanong. Hindi nga pala nila alam kung sino si Monster at tanging kami lang ni Manang ang nakakaalam. Sino pa ba ay di si Chito Jackson? Sagot ko. Napakagwapo namang Monster nun. Bulong ni Vanessa. Ewan ko sa inyo basta Monster siya. Monster ng buhay ko. Period. Nainis kong sabi. Baka naman Monster in bed. Sabay na nagtawanan pa ang dalawa at sinamaan ko sila ng tingin. Pagkatapos ang tawanan at kwentuhan namin sa sala, hindi ata mawala ng kwento ang dalawang to, hindi rin mawala ng tawa. Napagdesisyonan na nila na umuwi. Palabas na kami ng mansyon nang madaanan namin ang daan papunta sa basement. Napatingin sa akin si Vanessa. Alam niyo ba naisip ko? Ano naman naisip mo? Tara, tingnan natin yung basement na sinasabi ni Maricel. Naging mapaglaro ang ngiti nilang dalawa. Huwag na, umuwi na kayo. Agad na pagtabuyan ko sa kanila. Alam ko kasi nangyayari sa basement. Sige na Maricel, isang silip lang pagkatapos uuwi na kami. Pangungulit ni Vanessa. Nag-isip ako ng ilang segundo. Pero hindi pa rin ang sagot ko. Namalayong ko na lang tumakbo na si Vanessa at si Aryan pababa sa basement. Medyo madilim pero sa kalagitnaan ng hagdan ay may ilaw. Tinawag ko silang dalawa. Baka makita sila ni Monster. Nakasunod naman ako sa kanilang dalawa. Nasa dulo na kami at nakita ko nakasilip ang dalawa sa loob ng basement. Nakabukas ang pinto at malayang sumisilip ang dalawa. Natutup ko ang bibig ni Aryan ng muntikan na tong sumigaw. Nakita ko kasing may pinaparusahang lalaki si Monster at napangiwi ako. Sino ba lalaking yun at bakit niya nilalatigo? Kahit ako'y gusto kong sumigaw. Pero dahil sa mga kaibigan ko, hindi ko nagawa. Baka bigla kaming marinig at madamay ang dalawa. Baka hindi na rin sila makalabas sa mansyon na to. Ang isang kamay ko yung nakatakip sa bibig ni Vanessa. Habang nga isa na may sa bibig ni Aryan. Shh! Pagpapatahimik ka sa kanilang dalawa. Tila naliwanagan naman nila ang ginawa ko. Suminyas ako na umakit na at dahan-dahan kaming humakbang sa hagdanan. Pero ganoon na lang ang pagkagulat namin na biglang nagliwanag ang paligid. Ang isang tauhan ni Monster ay nasa aming harapan. Nanlaki ang aming mga mata. Paktay! Anong ginagawa niyo dito? Tanong niya. Hindi kami nakapagsalita. Sinulyapan ko ang dalawa at halos matuwid na nakatayo sa tabi ko at nasyak na ata. Hindi sila sanay sa ganito pero ako medyo nasasanay na. Kaya naintindihan ko sila kung ganito ang kanilang reaksyon. Sa tingin niyo ba, makakalabas kayo dito ng ganun-ganun lang? Sabi pa niya sa pingisi. Bigla na lang nitong tinawag si Chito. Ako lagot, sabi ni Aryan. Sabi ko naman sa inyo wag na kayong bumaba, ang kulit niyo rin kasi. Sabi ko at natatakot ako para sa kanila. Alam kong hindi basta-basta palalabasin ni Chito ang mga kaibigan ko dahil sa kanilang nakita. Boss, nasaksihan nila lahat ng sa basement. Ganoon na lang ang pagharap ko sa aming likuran at nasa likuran na namin si Chito. Ganon din ang dalawa at napaharap na rin kay Chito. Maricel, anong gagawin namin? Natatakot na sabi ni Aryan sa akin, ganon din si Vanessa na nangangatog ang pangapaa. Anong nakita nyo? Tanong ni Monster at seryosong nakatingin sa amin. Wala, promise. Si Aryan ang sumagot at tinaas pa nito ang mga kamay. Really? Hindi naniniwalang sabi ni Monster. Wala sila nakita, promise. Wala. Ako na ang sumagot. Alam kong medyo paniniwalaan niya ako. Wala silang pagsasabihan na kahit sino. Sabi ko, di ba Aryan? Vanessa? Suminyas ako na umuo na lang sila para matapos sa to. Oo, wala kaming nakita. Sangay ng dalawa. I'm sorry my princess, but I need to do this. Nanlaki ang mga mata ko nang bunutin niya ang baril mula sa kanyang kilid. Anong gagawin mo? Kinakabahan tanong ko. Isang dalawang sunod-sunod na putokan narinig ko. Ganoon na lang ang pagsigaw ko nang bumaligta na sa sahig ang dalawang kaibigan ko. Hindi ako makapaniwala na magagawa niyang patayin sa harapan ko ang dalawang kaibigan ko.
nang dahil lang sa nakita nilang kanyang sekreto. Sumigaw ako na parang wala nang bukas. Sinugod ko siya at pinaghahampas. Nasasalo naman niya ang bawat hampas ko sa dibdib niya. "You're a monster! How dare you! How dare you! I hate you so much!" Pagsusumigaw ko.